Sir, hindi lang yung mga miyembro at yung mga supporter ni Pastor ang humarang sa inyo, sa mga pulis sa pagsiserve ng warrant, kahit nung una pa. Meron ba kayong mga kakasuhan doon? At meron bang kilalang personalidad na kakasuhan ang PNP? At sinabi nga ng council niya, binantaan kaming dalawa, na maski mag-retire daw siya ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Kaming Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Marbil, Martinez, etc. Office of the Prosecutor City of Davao for malicious mischief. First count. Next. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? Di ba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong ganon. But sa akin lang, let's learn from the lessons of the past. Sana wag naman maulit, and let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwedeng mag-obstruct ng hustisya. Hindi naman tama iyon. So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago, at kung alam nila kung saan siya nagtatago, ang mga taong to'y dapat lamang idemanda. No? Paimbestigahan po natin yan for obstruction of justice. Okay. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Rosalie, naniniwala ba ang mga kongresistang posibleng protektado ng mga Duterte si Kibuloy? Ella, hindi basta maaaring itanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala itong kinalaman sa pagtatago ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Batay ito kay Manila Representative Joel Chua. Anya, ang dating Pangulo ang administrador ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound kung saan sumuko sa mga otoridad si Kibuloy. Dagdag pa nito, misleading kung hindi man deceptive o mapanlinlang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan minaliit nito ang posibilidad na nasa KOJC compound si Kibuloy. Bunsod nito, nananawagan ng kongresistang imbestigahan ng mga kinauukulang otoridad ang koneksyon sa compound ng mag-amang Duterte, lalo na't mahirap anyang paniwala ang hindi umano alam ng mga ito kung saan nagtago si Kibuloy. Dapat din anyang papanagutin ang Duterte family kung may ginampanan sa pagbibigay proteksyon kay Kibuloy ng pugante pa ito. Naniniwala naman si Ako Bicol Party List Representative House Assistant Majority Leader Jill Bongbalon na maituturing na kasabwat ang dating punong ehekutibo dahil sa pagkakanlong sa isang pugante. Maaari rin anyang maging batayan ito para sa isang petisyon ng disbarment laban sa dating presidente na isang abogado dahil sa pagiging kasangkapan umano nito sa paglabag sa batas. Balik sa iyo, Chief, hindi totoo yung version nila na parang galing outside si Pastor then sumuko sa loob. Nako, galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nakahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP nito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. So, these kind of things are, they're just laying the basis that he is surrendered. But it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala dyan. At ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law through this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal. And of course, letter C, ito harboring,
concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property or the victim, or fabricating information from the data gathered in confidence by investigating. So, I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, maraming panlilinlang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paanong ilang beses kami pinigilan si General Torre. No? Marami. So I think, babalik ta rin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok, kalokohan po yan, huwag kayo maniwala dyan. Isa lang ang dapat ilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this and those guilty should be sued accordingly. Dapat po mademanda sila. Okay. Thank you very much, sir. We will now proceed with Ms. Leia Ilagan of UNTV to be followed by Ms. Third Ann Malonzo of Sunstar. Good afternoon, sirs. Sir, hindi lang yung mga miyembro at yung mga supporter ni Pastor ang humarang sa inyo sa mga pulis sa pagsiserve ng warrant kahit nung una pa. Meron ba kayong mga kakakasuhan doon? At meron bang kilalang personalidad na kakasuhan ang PNP? At sino-sino po ang mga ito? Kung ako dapat sa mga nangyari, no, papakumpal ko ito kay Chief PNP at sa ating mga sa PNP para tignan na lang. Kasi tignan nyo naman, what if baliktarin natin ang kwento? Ngayon, masaya tayo rito, no? Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kibuloy? Malamang, people will be calling for my resignation. They will be calling for the head of General Marbil or General Torre at that. No? Ito mga taong ito, baliktarin natin. At sinabi nga ng council niya, binantaan kaming dalawa, na maski mag-retire daw siya ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Kaming tatlo. Just to show you a few things. Andiyan ba yung mga demanda ko? Pakilabas nga. These are just of the cases na final sa amin. Ano? Para lang alam po ninyo. No? Okay. Ito yung final sa amin, no? Ako, kasama ko si, matter of writ of amparo and habeas data in favor of petitioners, Kingdom of Jesus, no? Unang kaso po yan against Benjamin Abalos as DILG, ibig sabihin na et al. And others, General Marbil, General Torre. Marami po kami mga defendant dyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Advincula against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito. Nakaandyan rin. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Marbil, Martinez, etc. Office of the Prosecutor City of Davao, for malicious mischief. First count. Next. Rodrigo versus Abalos Jr., Marbil, etc. Second count. Next. Okay. Hindi pa ito. Yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? Di ba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong ganon. But sa akin lang, let's learn from the lessons of the past. Sana wag naman maulit and let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwedeng mag-obstruct
ng hustisya. Di naman tama iyon. Dahil hindi biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila kung saan siya nagtatago, ang mga taong to'y dapat lamang idemanda. No? Paimbestigahan po natin yan for obstruction of justice. Okay. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.